Bilang isang propeta ng Diyos, ikaw Jehu ay binabasbasan ko bilang bagong hari ng Israel. Ngayon magpatawag ka. Tipunin mo ang buong Israel sa bundok ng Carmelo. Kasama ang 450 propeta ni Baal. Utos ni Haring Ahab, pumunta kayo sa bundok ng Carmelo! Ano ang balita? Pumunta sa bundok ng Carmelo! This presentation is brought to you by Divine Legacy Official. Sa simula pa lamang, isinulat na ang kwento ng pananampalataya. Isang kwentong naglalakbay mula sa hardin ng Eden, kung saan sina Adan at Eva ay nagkamali. Patungo sa panahon ng malaking baha ni Noah, ang lakas at pag-ibig ni Samson. Ang tapang ni David laban kay Goliath. At ang pagtawid ni Moses sa dagat upang palayain ang Israel. Kasama rin dito ang mga dakilang propeta. Ang mga hari. Ito ang kwento ng pag-ibig, pagsubok, at tagumpay. Ang kwento ng ating pananampalataya. Ito ang Divine Legacy Official. The Bible Story. Simulan natin ang paglalakbay. This video is part of the Divine Legacy Official channel, featuring Tagalog-dubbed Bible storytelling with unique AI visuals, narration, and original and arranged music for faith and inspiration. Sa loob ng maraming taon, ang Samaria ay nalunod sa alak, ginto, at sa madugong pagsamba kay Baal. Ngunit sa likod ng mararangyang pader ng palasyo ni Haring Ahab, may isang sumpa na unti-unting gumagapang. Isang anino mula sa mga bundok ng Gilead ang paparating. Isang taong hindi kayang bilhin ng ginto at hindi kayang takutin ng espada. Patawarin mo sila, Panginoon, dahil hindi nila alam na ang lupang sinusumpatan nila ng alak ay malapit ng maging abo at alikabok. Sino ka? Anong kailangan mo sa hari? Hindi sumagot si Elias. Tinitigan niya lang ang sundalo, isang titig na tila tumatagos sa kaluluwa nito. Bahagyang nanginig. Tila may puwersang nag-uutos sa kanila na tumabi.
Iwan mo na kami. Sinong pulubing ito na nangangahas bastusin ang aking piging? Papatayin ko siya bago pa lumubog ang araw. Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Sa mga taong ito, walang hamog o ulan man na lalabas sa langit, maliban na lamang kung ipag-utos ko. Huliin ang taong ito! Pumunta ka sa silangan, Elias. Magtago ka sa batis ng Kerit. Dito nagsisimula ang pagsubok sa pananampalataya ng isang propeta. Sa gitna ng gutom at uhaw, tanging ang langit ang kanyang magiging sandigan. Lumipas ang mga araw, at ang sumpa ni Elias ay nagsimulang kumagat sa laman ng Israel. Ang mga sapa ay natuyo, ang mga pananim ay naging abo, at ang lupa ay nagbitak-bitak. At ang lupa ay nagbitak-bitak na parang nagmamakaawa sa langit. Ang bawat hakbang ko ay parang paglakad sa nagbabagang uling. Panginoon, nasaan ang batis na iyong ipinangako? Ang aking lalamunan ay tila disyerto na rin. Sa paningin ng tao, ang uwak ay simbolo ng kamatayan. Ngunit sa utos ng may likha, sila ang nanabing kamay na nagpapakain sa kanyang lingkod. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng gutom ng buong bansa? Ang isang propeta ay pakakainin ng mga ibon ng langit? Tunay na tapat ang iyong salita. Mahal na hari, hanapin niyo ang pulubing iyon, hanapin niyo siya, libutin niyo ang bawat bundok at bawat kuweba. Hindi maaaring mamatay ang Israel habang ang taong iyon ay humihinga! Ilang linggo na ang lumipas. Ngunit ang pananampalataya ay hindi lamang sa sapat na supply, kundi sa pagsunod sa susunod na utos. Sapagkat ang batis na nagligtas sa kanya ay kailangan din niyang iwanan. Sa utos ng Panginoon, tinahak ni Elias ang mahabang landas patungo sa Sarepta, isang bayang dayuhan. Sa bawat hakbang, ang init ng araw ay tila sumusubok sa kanyang huling lakas. Ngunit sa pintuan ng lungsod, isang huling pagkakataon ang naghihintay. Ito na ba ang sinasabi mo, Panginoon? Isang babaeng tila mas kapos pa kaysa sa akin? Paano niya ako mapapakain kung ang hawak niya ay kamatayan na rin? Nakikiusap ako, pahingi ng tubig at konting pirasong tinapay. Paumanhin.
Buhay ang Panginoon na iyong Diyos, wala na akong tinapay, isang dakat na harina na lang. At kaunting langis ang natitira sa akin. Niluluto ko na ito para sa aming huling pagkain ng anak ko bago kami mamatay. Huwag kang matakot. Gawin mo muna ang para sa akin at hindi mauubos ang iyong harina at langis. Patak na lang at wala ng laman. Ibuhos mong ulit. Ang milagro ay hindi laging dumarating sa kulog at kidlat. Minsan ito ay dumarating sa isang banga na hindi nauubusan. Isang pangako na mas malakas kaysa sa tagtuyot. Isang mabilis na paglipas ng panahon. Anak ko! Anak ko! Anak ko! Naparito ka ba para ipaalala ang aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Panginoon kong Diyos, pabalikin mo ang kaluluwa ng batang ito sa kanyang katawan. Ina. Anak ko. Sa araw na iyon, napatunayan ng Sarepta na ang Diyos ni Elias ay hindi lamang Diyos ng ulan, kundi Diyos ng buhay mismo. Ngayon ay handa na ako. Kung ang kamatayan ay nagawang yumukod, ganon din ang mangyayari sa bundok ng Carmelo. Sa gitna ng tuyot na lupain, ang hari at ang propeta ay muling nagtagpo. Hindi bilang magkaibigan, kundi bilang magkalaban sa pananampalataya. Ikaw ba yan? Ikaw na nanggugulo sa Israel? Ikaw ba yan? Ikaw na nanggugulo sa Israel? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama. Dahil tinalikuran ninyo ang mga utos ng Panginoon at sumunod kayo kay Baal. Ngayon magpatawag ka. Tipunin mo ang buong Israel sa bundok ng Carmelo. Kasama ang 450 propeta ni Baal. Ang hamon ay inilatag hindi para sa karangalan ni Elias kundi para sa katotohanan. Isang pagsubok kung sino ang tunay na nagahari sa langit at lupa. Magpadala ka ng utos sa buong Israel. Tipunin mo sila sa bundok ng Carmelo. Kasama ang 450 propeta ni Baal. At 400 propeta ni Asherah na kumakain sa hapag ni Jezebel. Utos ni Haring Ahab, pumunta kayo sa bundok ng Carmelo! Ano ang balita? Pumunta sa bundok ng Carmelo! Utos ni Haring Ahab, pumunta kayo sa bundok ng Carmelo! Ano ang balita? Pumunta sa bundok ng Carmelo! Utos ni Haring Ahab! Utos ni Haring Ahab, pumunta kayo sa bundok ng Carmelo! Pumunta sa bundok ng Carmelo! Hanggang kailan kayo mag-aalangan sa pagitan ng dalawang panig? Kung ang Panginoon ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, ay sumunod kayo sa Kanya. Sa loob ng 3 taon, ang Israel ay nagdusa. Ngayon, sa ilalim ng babagang araw sa bundok Carmelo, ang bansa ay nagtipon. Si Elias at sa kabilang panig, ang 450 propeta ni Baal. Baal, sagutin mo kami! Baal, sagutin mo kami!
Nararamdaman ko ang puot ng kanilang mga sigaw pero higit pa rito. Nararamdaman ko ang presensya mo, Panginoon, sa araw na ito luluhod ang Israel. Baal, sagutin mo kami! Baal, sagutin mo kami! Baka natutulog lang ang inyong Diyos? O baka naglalakbay? Walang boses, walang sumasagot, walang nagmamalasakit. Ang Diyos ng bato ay nanatiling bato. Kailangan nating madala ito sa altar ni Baal. Oo, magpatuloy tayo. Sagutin mo sila, Baal. Patunayan mong ako ang tunay na reyna ng Israel. Sadyang gumuho na at kinalimutan na ang dambana ng Panginoon. Sa gitna ng pagkawasang pananampalataya ng Israel, hindi basta nagtayo ng bago si Elias. Pinili niyang itayo muli ang dambanang sadyang iginiit at kinalimutan. Kumuha siya ng 12 bato, hindi dahil sa dami, kundi dahil sa simbolo. 12 ayon sa bilang na malipi ng mga anak ni Jacob. Bawat batong inililipat ni Elias ay isang paalala na kahit nahati ang bayan, sa harap ng tunay na Diyos, sila ay iisa pa ring bansa. Ang 12 batong ito ang magsisilbing matibay na pundasyon ng muling pagbabalik loob ng Israel. Inilagay niya ang kahoy na panggatong. Inilagay niya ang hain. Gumawa siya ng kanal sa paligid nito. Kumuha kayong ang 4 na malalaking banga ng tubig! At ibuhos sa ibabaw ng hain at kahoy ng 3 beses. Basang-basa na ang hain at umaapaw na ang tubig ng kanal. Aapoy pa ba yan? Baal, sagutin mo kami! Panginoon Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ipakita mo sa araw na ito na ikaw ang Diyos sa Israel. At ako'y ay iyong lingkod. Sagutin mo po, Panginoon, sagutin mo ako. Upang malaman ng bayang ito na ikaw ang tunay na Diyos. At bumaba ang apoy ng Panginoon at nasunog lahat at ang bayan ay sumigaw, ang Panginoon siyang Diyos. Ang Panginoon ni Elias, siya ang tunay na Diyos! Ang Panginoon, siya ang Diyos! Nagdadasal si Elias habang ang kanyang katulong ay palingon-lingon sa dagat. Sa 7 beses, may nakitang maliit na ulap. Tumakbo ka kay Ahab. Sabihin mo sa kanya. Ihanda mo ang iyong karwahe at bumaba ka na bago ka maabutan ng ulan. Pagkalipas ng 3 taon at 6 na buwan, ang langit parang tanso ay nabasag. Ang pangako ng ulan ay narito na.
Haring Ahab, sabi ni Propetang Elias na ihanda mo ang iyong karwahe at pumunta sa Jezreel bago ka maabutan ng ulan. Naunawaan ko. Umalis ka na. Opo, mahal na hari. Pasulong! Bilisan! Baka maabutan tayo ng ulan! Bilisan! Mas mabilis! Ang tagtuyot ay tapos na, ngunit ang digmaan para sa puso ng Israel ay nagsisimula pa lamang. Abangan ang Season 2, ang gulong sa kuweba. Si Reyna Jezebel gumawa ng liham isang banta kay Elias. Bago po natin ipagpatuloy at kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Mensahero! Ibigay mo ito kay Elias. Opo, Reyna. Sulat mula kay Reyna Jezebel. Gawin sana sa akin ng mga Diyos ang lahat ng kasamaan, at higit pa, kung sa oras na ito bukas, ay hindi ko magawa sa iyong buhay. Ang ginawa mo sa buhay ng aking mga propeta. Sapat na Panginoon, kunin mo na ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa sa aking mga magulang. Sa isang iglap, ang bayani ng Carmelo ay naging isang takas. Iniwan niya ang lahat at tumakas patungo sa ilang upang iligtas ang kanyang buhay. Dahil sa sobrang pagod at gutom, bumagsak si Elias sa ilalim ng isang maliit na puno. Nakapikit siya at nakatulog. Bumangon ka at kumain, sapagkat ang paglalakbay ay napakahaba para sa iyo. Sa lakas ng pagkaing iyon, naglakbay siya ng 40 araw at 40 gabi. Hanggang sa marating ang Horeb, ang bundok ng Diyos. Pagkatapos ng 40 araw na paglalakbay, narating ni Elias ang isang madilim at malamig na kuweba sa bundok Horeb. Anong ginagawa mo rito, Elias?
Ako'y naging napakasigasig para sa Panginoon, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. At ako lamang ang natira at pinagsisikapan nilang kunin ang aking buhay. Lumabas ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. Pagkatapos ng mapangwasak na hangin ng pagyanig ng lupa at ng naglalagablab na apoy, ay dumating ang isang mahinang bulong at nang marinig ito ni Elias, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal. Elias, bumalik ka sa iyong daan, magtungo ka sa disyerto ng Damasco. Doon ay hihirangin mo ang mga bagong hari at si Eliseo na papalit sa iyo bilang propeta. Huwag kang matakot dahil mayroon pa akong 7,000 sa Israel na hindi lumuhod kay Baal. Bumalik ka sa iyong daan patungo sa disyerto ng Damasco. Pagdating mo roon, pahiran mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria, si Jehu bilang hari ng Israel, at si Eliseo bilang propetang papalit sa iyo. Panginoon, ako na lamang ang natitira. Mayroon pa akong 7,000 sa Israel na hindi lumuhod kay Baal. Sa Jezreel, may isang lalaking nagngangalang Naboth na may ubasan sa tabi ng palasyo ni Haring Ahab. Nais ni Ahab ang lupang ito, ngunit tumanggi si Naboth dahil ito ay pamana ng kanyang mga magulang. Makikita si Haring Ahab na nakatayo sa kanyang balkonahe. Matinding nakatingin sa magandang ubasan ni Naboth na katabi lang ng kanyang palasyo. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at inggit. Ikaw ba ang hari ng Israel? Huwag kang mag-alala, Ahab. Ako ang magbibigay sa iyo ng ubasan ni Naboth. Si Reyna Jezebel, hawak niya ang liham na may selyo ng hari at ibinibigay ito. Dalawang tila, bula ang saksi, habang bumubulong ng masamang balak. Makikita ang mga tauhan ni Jezebel na kinakaladkad si Naboth. Gumamit si Jezebel ng mga kasinungaling at huwad na saksi. Pinatay nila si Naboth upang makuha ang kanyang ubasan. Naglalakad si Ahab sa ubasan ni Naboth, hinahawakan ng mga ubas na tila ba sa kanya na ito. Natagpuan mo na ba ako o aking kaaway? Natagpuan kita sa dakong dinilaan ng mga aso ang dugo ni Naboth. Ay didilaan din ng mga aso ang iyong sariling dugo. At tungkol naman kay Jezebel, ang sabi ng Panginoon, kakainin ng mga aso si Jezebel sa pader ng Jezreel. Walang makakatakas sa hatol ng Diyos. Behold, Ahab, the dogs shall lick your blood in the place where they licked Naboth. No, it cannot be! Sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon. Pinahiran niya ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu bilang hari ng Israel, mga haring gagamitin upang isakatuparan ang katarungan ng langit. Bilang isang propeta ng Diyos, ikaw Hazael ay binabasbasan ko bilang bagong hari ng Syria. Haring Hazael, ang propesiya ay natupad. Ako si Haring Hazael, sundin ninyo ako. Bilang isang propeta ng Diyos, ikaw Jehu ay binabasbasan ko bilang bagong hari ng Israel. Mga kawal, makinig kayo. Ang kaharian natin ay nangangailangan ng ating tapang at pagkakaisa.
Mula sa bundok Horeb, tinahak ni Elias ang daan patungo kay Eliseo, ang anak ni Safat. Natagpuan niya itong nag-aararo kasama ang 12 pares ng baka. Pahintulutan mo po akong humalik sa aking ama at ina, at pagkatapos ay susunod ako sa iyo. Bumalik ka na, sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo? Kinuha ni Eliseo ang kahoy na pang-araro para gawing panggatong. Iniwan ni Eliseo ang lahat, sinunog niya ang kanyang pamatok. At inihanda ang karne ng mga baka para sa mga tao. Mula sa araw na iyon, siya ay naging lingkod at mag-aaral ni Elias. At siya'y tumayo at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Ang sulo ng katotohanan ay handa na para sa susunod na salinlahi. Nang dumating sila sa Ilog Jordan, kinuha ni Elias ang kanyang balabal mula kay Eliseo. At hinampas ang tubig. Ang ilog ay nahati. At silang dalawa ay dumaan sa tuyong lupa. Humiga ng anuman bago ako ihiwalay sa iyo. Sinasamo ko sa iyo, hayaang ang dobleng bahagi ng iyong espiritu ay sumain ko. Habang sila'y naglalakad at nag-uusap, biglang bumukas ang langit. Isang karwaheng apoy at mga kabayong apoy ang bumaba sa gitna ng isang naglalagablab na ipu-ipo. Ama ko, karwahe ng Israel! Hindi nagtatapos ang misyon sa pag-akyat ni Elias sa langit. Ang balabal ay simbolo ng pananagutang dapat nating pasanin. Tulad ni Eliseo, handa ka bang tanggapin ang tawag ng pananampalataya? Ang apoy ng katotohanan ay hindi mamamatay. May mga susunod pang kabanata na tiyak na magpapatatag sa inyong pananalig. I-follow ang aming paglalakbay dito sa Divine Legacy Official. Ang pamana ay nagpapatuloy sa susunod na salinlahi. Salamat po! Sana ba ako pupunta? Naliligaw na ata ako. Bago po natin ipagpatuloy at kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po.